Alright guys, ang pagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito sa ating super init ng panahon. Kamusta ang panahon natin dyan sa inyo? At ito ay isang reaction video ni Rob Drip. Panoorin po natin. At i-react po natin ang isang several school across PH declare classes suspension. Ayan, due to extreme heat. At panoorin po natin kung bakit walang pasok. Alright. No other further ado, let's do watch guys. At ito po ang dahilan kung bakit walang pasok ang mga ilang school. Alright. Dito yan sa ating Pilipinas. Alright, panoorin po natin ang buong detalye. Alright, let's go. They do not provide exact temperatures or degrees Celsius when classes can be suspended in an area. According to John Manalo, weather specialist 1 of DOST Pagasa, the local government or the school itself. Ayan po, sobrang init ng ating panahon. The heat index experienced in some parts of country has reached danger level. Will have to declare the suspension of classes due to the extreme heat experienced in the respective areas. Nakadepende, of course, sa mayor ng lugar or dun sa mga school itself, yung mga head ng mga schools. So may kakayahan sila, pero yung threshold, kung may recommendation kami ay it depends. So sila yung inaalaw natin na ibigay. This is all. Lalo na sa mga eskwelahan na mainit, hindi kaya ng electric fan o aircon. Pwede nang pauwiin yan. Depende sa mga mayors. So echoed by Task Force El Nino spokesperson, Assistant Secretary Joey Villarama. He clarified that suspension of classes should be decided by the leaders of affected areas because they know the actual situation. Alinsunod po doon sa kautusan ng DepEd noong April 2023, April last year, nasa sa inyo po ang desisyon. Kung hindi na po talaga convenient, hindi lamang actually convenience. Oo, kawawa naman ang mga estudyante. Dapat ipagliban talaga ang klase. Isinasaalang-alang dito kung hindi po talaga viable at hindi na po talaga advisable na tumungo pa sa mga classroom ang ating mga kabataan, pati yung ating Take note guys, hindi lang matatanda ang na-heat stroke, pati rin ang ating kabataan. Teacher, mag-shift na po tayo sa online classes. Warm weather is expected until the month of May, and the public should be aware of the common illnesses related to this. Maaari po tayo na makaranas na heat exhaustion, yung sobrang lalo na kung meron silang continuous activity na siguro direct sunlight, and then pwede rin yung heat cramps, and then kapag Oo, kasi ang mga eskwelahan, di ba, meron silang mga PE. Paano PPE sobrang init at delikado sa mga bata? danger or extreme danger, maaari din, wag naman sana, ay yung heat stroke. Awareness is important. Alright yan, napanood po natin at napakinggan. At ingat po tayo sa ating sobrang init. Ito ay isang index experience in some parts of country has reached danger level, prompting several schools to suspend classes. At manood po tayo at magsubaybay kung ano ang nararapat. Kung dapat hindi na papasukin ng mga estudyante sa lalong madaling panahon at sobrang init. And keep safe and healthy sa inyong lahat. And thank you so much and God bless us all.